Baldado naman si Kuya Ramon eh. Wala na siyang magagawa kung iiwanan mo siya. Hindi ka ba napapagod? Siya lang laging inaasikaso mo. Magsabi ka lang sa akin, Ate Tess. Akong bahala sa'yo. Ibibigay ko sa'yo yung sarap na di kayang ibigay ng asawa mo. Dear Miss Kay, ako po si Marites. Hindi ko ho tunay na pangalan. 37 years old. Hindi naman ako yung ganun kaganda, pero maputi akong babae. At sabi nila, maayos akong manamit at maalaga sa sarili. 2 ang anak namin ng asawa kong si Ramon, na madalas nasa Maynila, doon sa nanay ko. Dito sa probinsya, kami na lang halos ang magkasama sa bahay ni Ramon. Kung tutuusin, kumpleto naman sana ang buhay namin dati. Masipag si Ramon. Isang construction foreman na halos araw-araw ay nasa site. Malakas ang katawan, maabilidad, at kilala bilang responsable. Ako naman, simpleng may bahay lang na may maliit na sari-sari store. Pero isang aksidente ang sumira sa lahat. 3 taon na ang nakalipas. Nag-collapse ang tinatayuan nilang gusali sa bayan. Nahulog mula sa 2 palapag ang mga bakal na nakapatong sa crane. Isa doon ang dumiretso sa asawa ko. Buhay nga siya, nakaligtas, pero nabali ang gulugod niya. At simula noon, naging baldado siya. Nakaupo na lamang sa wheelchair at hindi na muling nakalakad. Hanggang ngayon, bawat gabi, iniisip ko na sana ako na lang yung nasaktan at hindi siya. Kung sana hindi siya nagpumilit na mag-overtime noon, baka kasama ko pa rin siya bilang isang normal na asawa. Sising-sisi ako kasi bago ang araw ng aksidente, nag-away pa kami tungkol sa pag-uwi niya ng gabi. Puro trabaho na lang. Wala ka na sa amin. Halos hindi na kita nakikita, hindi na tayo nagkakausap. Iyon ang mga salitang nasabi ko sa kanya noon. At kinabukasan, siya ay naaksidente. Simula nun, dala ko ang bigat ng pagsisisi. Araw-araw ako ang nag-aalaga kay Ramon. Ako ang nagluluto, nag-aayos ng bahay, nag-aasikaso ng store. Kung tutuusin, hindi ko siya pinabayaan. Pero iba na rin ang mundo naming mag-asawa. Mahirap ipaliwanag, pero pakiramdam ko may kulang. Mahal ko siya, pero hindi na niya kayang ibigay ang mga bagay na dati naming pinagsasaluhan bilang mag-asawa. Nawala ang init, ang saya at ang lambing. Naging tahimik siya. Laging nakatingin sa labas. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman niya. At sa mga panahong iyon ng pangungulila, may isang tao na hindi ko inakalang papasok sa buhay ko. Si Joey. 27 taong gulang. Isang tubero. Pero marunong ding mag-ayos ng kuryente at halos lahat ng gawain. Magaan ang loob ko sa kanya. Palatawa, palaging may ngiting nakakahawa. Bata pa siya pero maabilidad na. Kaya madalas siyang tinatawag ng mga kapitbahay. Kapag may sirang gripo, baradong lababo, sirang ilaw, at kung ano-ano pa. Noong isang linggo, napansin kong tumutulo na naman yung gripo sa kusina. Sa dami ng gawain ko, hindi ko na kayang ako pa ang mag-aayos noon. Si Ramon naman, kahit anong pilit, hindi na magawa yung dati niyang ginagawa. Kaya napilitan akong lumapit kay Joey. Joey? Tawag ko habang kumakatok sa bahay nila. Baka naman pwede mo akong tulungan oh. Tumatagas kasing tubig sa kusina namin. Binuksan niya yung pinto. Bumungad sa akin ang walang pang itaas na si Joey.
Napatingin ako dito. Matipuno, halatang batak ang katawan. Matigas ang mga braso. Agad siyang ngumiti. Walang problema yan, Ate Marites. Saglit lang at kukunin ko lang yung mga gamit ko. Sa bahay, habang nakayuko siya sa ilalim ng lababo, hawak ang wrench. Hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kasipag. Pawisan na pero tuloy-tuloy lang ang trabaho. Kasama pa yung pagbibiro niya. Matagal na bang ganito to, ate? Tanong niya habang hinahapit ang tubo. Mga 1 linggo na rin siguro. Pinipilit ko na nga lang itali ng basahan pero hindi rin tumitigil. Sagot ko. Ganun ba? Aba, kung hinayaan mo pa, baka lumobo na yung bilyo ng tubig. Buti na lang at tinawag mo ako. Wika niya sabay kindat pa sa akin. Natawa rin ako. Kahit papaano, gumaan ang loob ko. Sa totoo lang, matagal na rin mula nang may nakausap ako na nagpagaan ang pakiramdam ko. Natapos niya yung trabaho, makalipas ang halos kalahating oras. Subukan mo na, Tites, sabi niya habang tumatayo at pinupunasan ng pawis. Binuksan ko yung gripo at tuloy-tuloy ang tubig. Wala nang tagas. Ay, salamat talaga, Joey ha. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Sabi ko habang nakangiti. Nagkatinginan kami saglit. Yung tipong wala namang masama, pero ramdam ko ang kakaibang init sa pagitan namin. Inalok ko muna siya ng kape bilang pasasalamat. Habang nakaupo siya sa may lamesa, nagkukwentuhan kaming dalawa. Tinanong niya rin kung kumusta na si Ramon. Doon ko napansin na hindi lang siya basta nakikinig, kundi talagang entresado. Mabait ka siguro, ate, no? Ikaw lahat gumagawa Tapos inaalagaan mo pa si Kuya Ramon. Anya. Wala naman akong magagawa kundi kayanin. Siyempre siya yung asawa ko. Siya yung pinili ko. Sagot ko, pero may kirot sa boses ko. Tumango si Joey. Pero saludo ako sa'yo. Hindi lahat ng babae tatagla sa ganyang sitwasyon. Sa simpleng salita niyang yun, parang nabunutan ako ng tinik. Matagal ko nang gustong marinig na may nakakaintindi naman sa bigat na dinadala ko. Nung pauwiin ko na siya, bigla siyang nagsabi na kahit hindi tungkol sa tubo o gripo, tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Kahit simpleng tulong lang. Anya. Tumango ako at ngumiti. Pero sa loob-loob ko may kaba na kakaiba. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang biglang nabuhay ang isang bahagi ng puso ko na matagal nang natutulog. Kinagabihan noon habang inaayos ko si Ramon sa higaan. Naiisip ko si Joey. Yung pawis niya ang katawan. Yung ngiti niya. Yung mga salitang bumuhay sa akin. At doon nag-umpisa ang isang lihim ng damdaming pilit kong pinipigil. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago. Kinabukasan, tumambay siya sa maliit kong tindahan. Habang walang bumibili, nagkakwentuhan kami. Yung malalim na kwentuhan. Seryoso. Parang gumaan naman ang loob ko at tila na ilabas ko sa kanya ang bigat na daladala ko. Minsan nga naiisip ko, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin. Wika ako habang nakatingin sa kanya. Tumingin naman siya sa akin. Ate Tess, normal lang naman na mapagod, tao ka rin. Pero wag mong kakalimutan, hindi ka nag-iisa. Andito rin naman ako. Yun ang mga sinabi niya. Simple lang pero ramdam ko yung bigat. Matagal ko nang gustong marinig yun mula sa kahit sino. Bago siya umalis, tumingin siya sa akin ng diretso. Kung napapagod ka, wag mong kimkimin. Andito lang ako, ate. Kahit anong oras, pwede mo akong sandalan. Tumango ako, pero hindi na ako sumagot pa. Kasi sa loob-loob ko, alam kong hindi lang simpleng tulong ang hinahanap ko. May iba pa.
At kinagabihan ding yon habang pinupunasan ko ang katawan ni Ramon bago siya matulog. Muling pumasok sa isip ko si Joey. Ang tinig niya, ang mga mata niyang parang nakikita ang tunay kong pagod. At ang pakiramdam na may isang taong handang makinig. Lumipas pa ang ilang araw, muling nagkaproblema sa bahay. Pasensya ka na Joey lagi na lang kitang inaabala. Sabi ko. Ngumiti naman to. Huwag kang ang ganyan. Para sa'yo hindi ka maging istorbo sa akin. Tsaka, bigla siyang humintot ngumiti. Masaya akong nandito ako. Nakikita ka. May nakapagsabi na ba sa'yo na ang ganda mo? Napangiti ako. Asus, bolero ka pala? Ngayon ko lang nalaman. Hindi, totoo yun. Sinasabi ko lang sa'yo. Para maalala mo pa ring alagaan ang sarili mo. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko na iba ang tono ng huli niyang sinabi. Habang binubuksan niya yung tubo, aksidenteng natalsikan ng maruming tubig ang braso ko. Agad niyang dinampian ng basahan yun. Sorry ate, hindi ko sinasadya. Anya. Naramdaman ko ang init ng kamay niya sa balat ko. Sandali lang yun pero parang tumigil ang oras. Pareho kaming natahimik. At nang magtama ang mga mata namin, parang may hindi masabi, pero malinaw naming nararamdaman. Agad kong iniwas ang kamay ko at ngumiti ng pilit. Ayos lang, malit na bagay yan. Pero sa loob-loob ko, kumakabog na ang dibdib ko. Habang nagkakape ulit kami pagkatapos ng trabaho, naging mas personal pa ang usapan namin. Tinatanong niya ako kung hindi ba ako nahihirapang mag-isa. At hindi ko na napigilan ang sarili kong maging tapat. Kung minsan, oo, hindi lang sa gawaing bahay, kundi sa lahat. Minsan ang hirap, kasi parang wala na akong katuwang. Pero syempre mahal ko ang asawa ko. Kaya't nagtitiis ako. Tumitig siya sa akin. Ang tibay mo pala Ang swerte ni Kuya Ramon sa'yo. Nagkatinginan kami. At sa ilang segundo, hindi ko alam kung bakit parang gusto kong tumagal pa ang sandaling yun. Pero agad kong inalala si Ramon sa sala at iniwasan ang usapan. Salamat nga pala Joey Hindi ko akalaing may makakausap ako ng ganito kaseryoso. Sabi ko na lang. Umiti siya. Basta tandaan mo lang, hindi ka nag-iisa. Habang nag-aayos ako ng mga paninda sa tindahan, naalala ko na naman yung mga sinabi niya. At sa unang pagkakataon, matapos ang 3 taon, nakaramdam ako ng kakaibang kilig miski. Kilig na alam kong hindi ko dapat maramdaman, pero hindi ko naman kayang itanggi. Lumipas pa ang ilang linggo, matapos siyang ayusin ang lababo. Sa puntong yun, hindi na siya laging tinatawag dahil may sira. Minsan kusa na lang siyang dumadalaw, dala ang palusot na baka may kailangan para akong ipa-check up. At sa totoo lang, hindi ko na siya tinatanggihan. Isang hapon noon, abalang-abala ako sa bahay nung kumatok siya. Ate Tess, baka may ipapagawa ka dyan. Dadaan lang ako. Bati niya habang nakangiti. Natawa ko. Wala naman Joey. Ayos naman lahat dito. Kung ganun, baka pwede muna akong makikape. Libre mo. Biro pa niya. Hindi ko na napigilang mapangiti. Sige na nga. Pumasok ka na. Habang nagkakape kami, ramdam ko na wala na siyang ibang dahilan. Kundi gusto lang niya akong makita. Tahimik sa bahay nung mga oras na yun. Si Ramon ay nasa kwarto at nakatulog ng maaga. Doon nag-umpisa ang usapan namin. Alam mo Ate Tess, kung hirap ka na magsabi ka. Napabuntong hininga naman ako. Sanay naman na ako Joey Pero minsan napapagod din, hindi lang ang katawan, pati puso. Tumingin to sa akin. Seryoso yung mga mata. Alam mo,
Hindi ko kayang panoorin ka lang na ganyan. Kung pwede lang. Tumigil siya na parang nagdadalawang isip. Kung pwede lang ano, Joey? Tanong ko na mahinang boses. Kung pwede lang, kung gusto mo lang, pasasayin kita sa paraang alam ko. Nanlamig ako. Sabay kumabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Alam kong mali, pero sa loob-loob ko, yun din ang matagal ko nang minimithi. Tumayo siya para ilagay ang tasa sa lababo. At nung bumalik siya, hindi na siya umupo sa tapat ko. Sa halip, umupo siya sa tabi ko. Napatingin ako sa kanya. At bago ko pa man maiwasang umiwas, naramdaman ko na ang init ng braso niya sa tabi ng akin. Joey, bulong ko. Ate Tess, sagot niya. Alam ko, matagal ka nang naghahanap ng yakap na totoo. At bago ko pa mapigilan, inilapit niya ang kamay niya sa akin. Hinawakan ang kamay kong nanginginig. Hindi ko binawi. Sa halip, mas lalo akong natigilan sa init ng palad niya. Bakit mo ginagawa to? Tanong ko na halos pabulong. Dahil matagal na akong minararamdaman para sa'yo. Sagot niya ng diretso. Hindi umiwas ng tingin. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. At doon bumigay ako. Hindi ko na kinaya ang bigat ng mga taon ng pangungulila. Ng gabi-gabing walang lambing at walang yakap. Hinawakan ko na rin ang kamay niya. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may init akong naramdaman na buhay. Unti-unti siyang yumuko. At bago ko pa masabi ang salitang, huwag, naramdaman ko na ang labi niya sa akin. Hindi iyon dapat mangyari. Pero imbis na tumutol, pumikit ako at tinugon ang mga halik niya. Habang naglalapit ang katawan naming dalawa, ramdam ko yung konsensya sa dibdib ko. Sa kabilang kwarto, nandoon ang asawa kong si Ramon. Ang lalaking pinag-aalayan ko ng buhay ko. Pero sa mismong sandaling yon, mas malakas ang tukso kaysa sa guilt. Joey, tama na. Mahina akong bulong habang naghihiwalay kami sandali. Pero hawak pa rin niya ang kamay ko. Huling beses na kitang tatanungin, ate. Ayaw mo ba talaga? Tumingin ako sa kanya. At doon ko napagtanto. Ayoko mang aminin. Pero gusto ko. Ayokong tumigil siya. Sa gabing yun, sa mismong hapagkainan kung saan kami ilang ulit na nagkape, doon nagsimula ang bawal naming relasyon. Walang nakarinig, walang nakakita, pero ramdam kong malinaw, may nagawa na akong hindi ko na mababawi. Matapos ang lahat, nakasandal ako sa dibdib niya. Humihingal, nanginginig. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatahimik. Joey, bulong ko. Mahal ko ang asawa ko. Pero bakit parang nagustuhan ko ang nangyari sa atin? Hinaplos niya ang buhok ko. Kasi matagal ka ng uhaw, Ate Tess. Uhaw sa kama. Uhaw sa atensyon ng lalaki. Baldado na si Kuya Ramon. Wala naman siyang magagawa kung iiwan mo siya. Anya. Hindi ako nakapagsalita. At doon ko naisip, tapos na ang pagiging simpleng tulong lang ng kapitbahay. Ngayon, may lihim na kaming pinangahawakan. Kinabukasan, habang kumakain kami ni Ramon, hindi ko magawang tumingin sa kanya ng diretsyo. Ramdam kong may kasalanan ako. Pero sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso ko na muling nabuhay. At yun ay dahil kay Joey. At yun ang simula ng isang relasyon na hindi ko alam kung paano ko mapapanindigan o matatapos. Hindi na bumalik sa dati ang buhay ko matapos ang gabing yun. Parang nabuksan ang pinto ng isang lihim na mundo. Mundo na ako lang ang may alam. Pero araw-araw akong nilalamon ng guilt.
Sa bawat pagdalaw niya, palusot lang ang ginagamit namin. May sirang gripo, may kailangan i-check sa kuryente, o simpleng pagbisita para magkumustahan. Pero ang totoo, pareho kaming nauuwi sa kama. Minsan kapag natutulog si Ramon sa kwarto, kami ni Joey ay nasa kusina. Doon na kami nagtatagpo ng matitig na alam naming bawal, ng mga haplos na hindi dapat. May mga pagkakataong doon mismo sa mesa ay nauuwi kami sa isang eksenang hindi na namin mapigilan. At sa bawat sandali, alam kong mas lalo akong lumalayo sa asawa ko. Joey, natatakot ako. Bulong ko nung minsang magkasama kami. Paano kung malaman niya? Hinawakan niya ang kamay ko. Baldado na siya, Ate Tess. Kahit malaman niya, kahit hiwalayin ka niya, wala nang tatanggap sa kanya kasi wala na siyang silbi. Isang gabi, habang pinupunasan ko si Ramon bago matulog, bigla siyang nagsalita. Tess, napapansin ko ang dalas na ni Joey dito. Parang kahit maliit na bagay siya na agad ang tinatawag mo. Natigilan ako. Siya yung maaasahan ko dito eh. Alam mo naman, alangan naman ikaw yung utusan ko, hindi ba? Tinitigan niya ako. Oo, ganun na nga. Pero parang may iba eh. Minsan nararamdaman ko may nagbabago sa'yo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pinili kong ngumiti na lang at sabihin, wala yun, Ramon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pero alam kong nagsisimula na siyang magduda. Isang hapon, dumating si Joey habang abala ako sa kusina. Nakaupo si Ramon sa sala at hindi ko inaasahan na aalis ako saglit para bumili ng kailangan sa tindahan. Iniwan ko muna silang dalawa. Pagbalik ko, nadatnan kong tahimik ang bahay. Si Joey nasa sala, nakatayo at parang naiilang. Si Ramon, nakatingin sa kanya at seryoso ang mukha. Para bang may tensyong namamagitan sa kanila, lalaki sa lalaki. Kinakabahan ako. Baka kasi kung ano ang sinabi ni Joey. Ate Tess, sabi ni Joey, aalis na ako ha. At mabilis siyang lumabas ng bahay. Lumapit ako kay Ramon. Anong nangyari? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, malamig ang boses. Wala. Nag-usap lang kami sandali. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Parang gusto kong itanong kung ano ang sinabi nila, pero pinili kong manahimik. Kinagabihan, habang akala ko'y tulog na siya, bigla siyang nagsalita. Marites, mahal mo pa ba ako? Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano yun sasagutin. Kaya't umupo ako sa tabi niya at mahigpit siyang hinawakan sa kamay. Ramon, mahal kita. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang buhay ko. Pero tumulo ang luha ko. At doon, alam kong kahit anong sabihin ko, hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Pero may nagawa kong pagkakamali. Bulong ko. Halos hindi lumalabas ang boses. Pumikit si Ramon. Si Joey, hindi ba? Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman pero malinaw. Nag-usap sila kanina. Oo. Umiiyak kong sabi. Patawarin mo ako. Hindi ko naman ginusto eh. Napagod lang siguro ako. Nalungkot. At doon ako bumigay. Tahimik lamang siya. Ilang minuto kaming walang imik. Hanggang sa nagsalita siyang muli. Ayokong magalit, Marites. Pero nasaktan ako. Higit sa lahat pakiramdam ko, ako ang may kasalanan. Dahil hindi ko naibibigay ng buo ang pangangailangan mo bilang asawa. At dahil doon, naghanap ka sa iba. Lalong bumigat ang dibdib ko.
Hindi mo kasalanan, Ramon. Ako ang nagkulang. Ako ang naging mahina. Ako ang nagkamali. Kinabukasan ding yun, kinausap ko si Joey. Sa likod ng bahay, malungkot siyang nakatingin sa akin. Bakit mo ko tinawag? May problema ba? Huminga ako ng malalim. Kailangan na nating itigil to, Joey. Nagulat siya. Bakit? Mahal mo ko, hindi ba? Nakikita ko sa mga mata mo. Joey, oo, may nararamdaman ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay kaya kong sirain ang pamilya ko. Si Ramon, kahit anong mangyari, siya yung pinili kong makasama hanggang huli. At hindi ko siya kayang talikuran. Nanlumo siya. So, tapos na talaga. Puputulin mo na ba talaga? Tumulo ang luha ko habang tumatango. Oo, tapos na. Hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya at umalis. At mula noon, hindi na siya muling bumalik sa bahay miski. Lumipas ang mga linggo, unti-unting bumalik sa dati ang takbo ng buhay namin ni Ramon. Pero alam kong may sugat na hindi na maghihilom. May mga gabing tahimik lang kami, walang imikan. Pero sa mga mata niya alam ko, mababakas ang sakit at lungkot. Isang gabi, habang hawak ko ang kamay niya bago matulog, nagsalita siya. Hindi ko alam kung kaya kong kalimutan ang lahat, Marites. Pero, salamat. Dahil pinili mo ko at tinigil mo. Patawarin mo ko, Ramon. Hinding-hindi na mauulit. At noon ko naintindihan, Miss Kay. Minsan hindi mo kailangan makuha ang lahat ng hinahanap mo para maramdaman mong buo ka. Minsan sapat na ang manatili sa piling ng taong pinili mong makasama sa hirap at ginawa, kahit papaminsan-minsan nakadapa ka sa gitna ng daan. Ngayon, habang sinusulat ko ang lihim kong ito, alam kong hindi ako mapapatawad ng lahat. Pero umaasa kong mapapatawad ako ng Diyos at higit sa lahat ng asawa kong si Ramon. Si Joey. Isang alaala na lang siya ng kahinaan ko. Oo, tinuruan niya akong muling makaramdam, pero tinuruan din niya akong makita kung gaano kahalaga ang taong matagal ko nang kasama. At dito na po nagtatapos ang kwento naming bawal. Muli, ako po si Marites.